bangga yung 100 million na in-insert, 100 billion daw na in-insert, tapos binito ng Pangulo 194 billion. Anak ng tokwa naman. Sige nga, pakisagot lang, pagbanggayin nyo lang. Please naman, mga DDS, wag nating ilayo yung usapan. Yan lang, simple lang. Rekta. Paano mo ipapaliwanag yan? 100 billion yung in-insert, pero ang balita noong 2024, binito ng Pangulo ang 194 billion. Paano? In-insert tapos binito. In-insert tapos tinanggal? Ang gulo. Sige na please, dyan lang tayo mga DDS. Bawal yung yung ibang sagot ha. Rekta, ito simple. Gusto nyo ng talakayan? Sagutin nyo yan. Di ba? Ganun ka simple. Totoo ba? 2025 lang ang bito si BBM, pero yung 2022, hindi. Di ba? Lock ng putek naman yun. 2024 lang sinabi ni Saldico eh. Bakit naman tayo pupunta sa 2022? Bakit lalayo na tayo? Doon muna tayo sa sinabi. Huwag tayong lalabas doon sa hindi sinabi. Di ba? Huwag tayong lalabas doon sa sinabi. Sa 2024, wala akong sasagutin sa 2022 dahil wala naman sinabi si Saldico sa 2022. Sa 2024 tayo. Doon yung binabasag natin. Bakit lalayo? Kasi mahirap sagutin ito. Mahirap ibangga ito. Kaya 2022 ang punta natin. Ano ba naman mga DDS yan? Bakit naman ganyan? No? Pagka sa mga debate, talo kayo. Disqualify kayo. Linalayo nyo doon sa pinag-uusapan. Di ba? Hindi brad. Ano yan? 2022. Wala sa pinag-uusapan. Nandito sa lahat ng sinabi ni Saldico. Ba't lalayo tayo ng 2022? Di ba? Kapag kayong hirap na sagutin, doon na lang tayo sa ibang usapan na lang. Wag na pala sa 2024. DDS! Tatandaan nyo, ganyan ang DDS ha. Alisin ko ulit tayo, babalik ko ulit si Saldico na naman. Ha? Ang sona ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala. Boss, dapat ni-record mo. Diba? Kapag ka ni-record mo, napakinggan ng mamamayang Pilipino na nalaman, nagkaroon ng ideya na talagang si Saldico, si Martin Romualdez yung tumawag sa'yo, may ebidensya. Pero kapag kaganyan, ako kaya kong sabihin na tinawagan ako ni Saldico, sabi ni Saldico sa akin, itago ko daw yung mga kayamanan na ninakaw niya. Tapos, simple. Mark, nasan ebidensya mo na sinabi ni Saldico yan? Wala. Okay na yun, sinabi ko. Parang ganun lang din mga kababayan. Diba? Na ngayon, 2,025, hindi na huubra yung walang hawak na ebidensya. Hindi na huubra yung tipo bang pag masusukol ka na, maiipit ka na, magtuturo ka ng iba. Tapos wala kang hawak na ebidensya, walang patunay. Wala. Dead end ka pa din sa mga Pilipino. Di ba? Mga kababayan, dead end pa din sa mga Pilipino. Wala pa ako sa kanila. Kaya hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam. Intro naman pala, intro tapos paatras hanggang 2022, umpisa natin 2024, intro to, tapos paatras 23, 22. Kayo naman mga DDS, bakit ba nagsalita siya kung walang ebidensya? Merong ipinakitang ebidensya. In fairness, may ipinakitang ebidensya. Mamaya papakita ko sa inyo. Meron ipinakitang ebidensya. Kukumpletuhin natin yan. Hindi lang po yung part 1 na yan. At meron part 2, di ba? Sinagot niya nga si Ping Lacson. Ipapakita ko din sa inyo yun. Mamaya, okay. Ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya. Naging panakipbutas na siya,
Mga boss, mga DDS, hindi na kayo naniniwala na may mga air asset to. Nasandamakmak ang mga ano nito, mga kayamanan na panghimpapawid. Hindi na kayo naniniwala doon, ano? Superhero nyo na ngayon si Saldico di ba? Oh. Ito, laway-laway lang. Pero ano yung sabi ni Secretary Vince Dizon? Hindi pwede yan. Salita-salita lang kami. May mga nakikita kami, mga helicopter at etc. At kung ano-ano pang mga panghimpapawid na dinala pa doon sa sa Kota Kinabalu. Di ba? Tuloy. Niya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Oh, tapos binitin nila. Part 1, hanggang doon lang. No? Boss, dapat ganito. No, para talagang kuhang-kuha mo yung mamamayang Pilipino. Sige, part 1, kasama ebidensya, kasama resibo, kasama ganito. Dapat rekta na yun. Kagaya ko, eto, nagsasalita ako. Di ba? Nagsasalita ako, alisin ko ulit si Saldico, Ngayon, sasabihin ko, ang Pangulo binito yung 194 billion noong 2024. Ngayon, paano nyo sasabihin sa akin na gustong mag-insert ni Pangulong Bongbong Marcos na 100 million noong 2024? Tapos, may nakaharap na resibo. Dito, kwentuhan muna, no? Tapos, yung part 2, next time na yung part 2. Bakit next time yung part 2? Kasi kailangan muna natin tansyahin, timplahin, alamin kung ano ang isasagot ng kabilang kampo para hindi tayo sunog na sunog agad. Diba? O aalisin ko na naman to. pag dinalagay ko yun, wala na makasagot biglang. Simula ito nung pag nilalagay natin yun, biglang 2022 na lang ang pag-usapan 2023 na lang pag-usapan, wag na yung 2024 Tawag si Sekmina, pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ng Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Hindi, kasi yun lang ang pantapat sa inyo. Bakit mo binabalik ang 2025? Bakit hindi mo masagot yung 2025 na binito ng Pangulo? Yun lang. Di ba ito sinasabi na ni Saldico, tumawag si Pangandaman 2024. Insert 100 billion. Tapos ito, syempre, yun lang ang pang tapos do sa mga sinasabi nyo, tapos na. Diba? Kaya pabalik-balik yun kasi yun lang ang pang sa inyo, pang dead end. Wala na kayong masasabi kundi lipat tayo 2022 tsaka 2023 na lang pag-usapan natin. Sa pool kasi yung 2024. Yaka na. Hindi na masaya. DDS pa. Uy, wala. Hindi. Anak na putik naman yan. Ayaw sagutin yung 2024